may pamamaraan talaga ang Diyos, no? May pamamaraan talaga siya to let the people feel na kahit sa ganitong pangyayari, hindi naman tayo pababayaan at Diyos, mas lalo na tayo mapalapit sa Kanya. Na-curious lang po ako, Father, no? Kasi the way you're describing the parishioners now, no? They're very resilient, tapos very supportive. Yung mga activities nyo before the incident, ano ba ho mostly mga, how active was that everyday ba ho? May mga activities, saka na-restore na ba ho konti ngayon yung mga pagka-active ng parishioners nyo, yung mga ministries dyan, medyo naging normal na po? Yes, Opo. yes. Oo. Yung lay organization sa movements and associations ng parokya, very active yan, no? Yung basic Christian communities natin, basic ecclesial communities, very active rin yan, ano? So, kahit kami, that's why katlo kaming pare dyan. So, all we have to do is just to respond kasi yung mga tao sila mismo very active sa simbahan, most especially pag mayroon kaming mga activities dyan, mga activities sa simbahan. So, very supportive yan kahit sa mga maliliit na mga chapels namin, ano? So, that's why kahit yung mga Sunday masses namin ngayon, mayroon na kaming maraming masses sa mga areas namin, mga area chapels. Kasi marami talaga nagsisimba. And lately, mas marami pang nagsisimba. So, siguro yun yung para sa akin, parang purification stage lang namin ito dahil makikita na people are really responding well. Dami nagsisimba kahit yung daily mass namin, umaga tapon. So dami talagang nagsisimba dyan sa parokya. That's why very inspiring rin sa aming mga pare. Di naman almost everyday may mga activity kami, no? Pero tulad nung reopening ng simbahan, halos upuan, tayuan yung mga tao. We never expect na ganun kadami yung taong darating for the celebration. So ibig sabihin, inaabangan rin ng tao yun na really wanted and prayed na mabuksan na yung simbahan. So that's a grace, no? Nako, Father, kapos na tayo sa oras, pero maraming salamat po sa mas madetalyeng paglalahad kung anong nangyari, anong naging positibong tugon ng komunidad ng San Isidro sa Binalbagan, at kung paano pa ito lalo pang bumangon, para sabi, lalo pang naglalagablab ang init ng mga parishioners para talagang buuin ang simbahan ng San Isidro. Maraming salamat, Father Rodney Bayog. Thank you, Father. Salamat rin po sa inyo for the time and for this opportunity. So, maraming salamat. God bless po sa inyo. God bless din po, Father Rodney Bayog ng Binalbagan, Negros Occidental. Philippines Standard Time, sato alas 10 ng gabi. Diyan mo kayo. GBU, God bless you. Kasama si Father Jerome Marquez. Super Radio. Laing nagkagrupras si Alejandro Casilan. Ako si Alejandro Villarasa Casilan, nakapuyo sa Bayanihan Village, Basak Pardo, Cebu City. 69 years old. Para sa akong experience, ang True Plus dakong nakatabang sa kuha tungod sa akong mga gibati. Ang akong gibati karon, labi na sa akong prostate, magsigidyo ko ka inig kagabi. Kuminsan ka-4, ka-5. Karon isuway kog lain nga produkto, medyo doon na improvement, pero wala makukagay. Gisuwayang din ako ang True Plus. Ikusuway ko yung True Plus kay sige mo kadungog sa radyo. Minaw yun ko. Karon ang pagkakuan ako, nga suway ko na ako ni True Plus, no? Munto nga niari ko dire. Sige kong inom, medyo may development. Ang development karon ni ubos ya. Imbes nga ka-4, ka-5, buduhan na lang. Atod, ako na lang matan nga inigmata na ako, buntag naman di ay. Ato nabati si Alejandro Casilan, tanawa. Epektibo ang Croplas. Sige na, no approve. Therapeutic claim. Alang sa kasayuran sa mga labas o dagkong mga balita o kalingawan, duawa nga itong mga Facebook page nga DYSS Super Radio GMA alang sa drama.
o Super Radio DYSS 999 KHZ Cebu alang sa News and Public Affairs Program o sa atong YouTube channel DYSS Super Radio 999 KZ o sa atong TikTok at GMA_Super Radio DYSS 999 KHZ. Like, follow, subscribe, o share sa tanan natong social media platforms. Send Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Send Panyawan Capsule with Mangustin. Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hanggang sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuha nga. I-try na ko Send Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya. Monthly na. Nakatabang jud ako. Grabe, sobra. Send Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika. Super Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ate ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at Arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay. Sapat ba sa vitamin D ang pampatangkad ng anak mo? Growy, may 100% vitamin D3, matindi growth nutrients that helps bone and muscle growth with proper diet and exercise. Batang extraordinary bang hanap nyo? May vitamin D3 sa Growy na tayo. Tangkad at tatag ang gusto ni Mami para sa batang extraordinary. Ngayon alam mo na ang kailangan mo sa Growy na tayo. Anagang Unilab yan. Mahalagang paalala, ang Growy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Growy with vitamin D3. Nagbibigay ng tangkad at lakas na di mo mahahanap sa iba. Super Radio. Nagbabalik po tayo rito sa GBU. Ito si Father Jerome. Kasama rin natin si Tita Ditas. At kanina, Ditas, kausap natin yung parish priest ng Binalbagan, Negros Occidental. No? At nakatutuwang malaman na sa kabila ng paglapastangan, desecration ng kanilang simbahan, yung mga rebulto, yung image na San Isidro, ang kanilang patron ay sinira nung tricycle na pumasok, pero hindi galit ang ipinalit ng lang para lalo manlamig, kundi lalo pang nagliyab at ipinakita ng mga tao yung kanilang pagmamahal sa kanilang simbahan, pati sa mga rebulto. Siyang representation. They are not gods, no? Hindi Diyos sa mga rebulto, pero dahil representation, kailangan ng respeto naman. At yun lang naman ang ating sabi nga rin, pati yung pinanggagalingang relihiyon nung pumasok na yun ay humingi rin ng paumanhin. Bagamat hindi yun kasalanan ng ng samahan. It's an individual act. So, wag natin rin palakihin, no, ang isang bagay na alam natin isang individual. Sabi niya, maaari pang disturbed yung taong gumawa nito. No one in his proper mind ang gagawa nitong paglapastangang ito. But it was a good move of parang solidarity of the our Muslim brothers, no, na because may isa sa kanilang may nagawa, no, sila mismo they took it, parang it's a community responsibility. They took it upon themselves to apologize, which I suppose is very much appreciated by the Catholic community and over we should there. do the same, no? Kapag may so wag naman sana, pero may so wag naman sana, pero yan yung magandang harmony ng mga religions, no? Imbis na nagsisiraan, kung may nagkamali mang isa, merong agad na yung pinakang struktura ng leadership nila, no? I think leadership of religious groups are very important para mag-set ng tamang direction, kung ano ang tamang respeto, at kung may paglapastangan, nandun yung paghihingi ng paumanhin, no? It's a good story to end
ika nga dito sa San Isidro Labrador, Paris. Sana makapunta tayo sa Negros Occidental. I was there last November pero hindi ako umabot sa Binalbagan. Hindi ko alam yung lugar na ito. Hindi ko alam ang mga lugar ng Negros Occidental. No? Sana makapagtayo ka ng ALS. ng ALS. Siguradong merong mga madami po, opo. community. Ngayon, doon sa ating question, pakiulit nga Ditas. Paano natin papalagahan ang seguridad sa ating mga simbahan? At sa tugon ng masa, isa ito sa mga tanong na halos kakaunti Hindi ang mga masyado. tumugon. No? Pero maraming nag-like sa tanong. So, Meron pa raw nag-share. Ayan, nag-share. Sabi ni Linda Buentipo rito, yes, Reverend Father, I tried to give what I know. One, we could take care of our church by serving as models of the community. Have faith strengthened by receiving Holy Communion every day. Number 2 yun. Number 3, our religious organization be made active. So, yun ang sagot na. So, una sabi niya, ay talagang pangalagaan natin ang ating mga simbahan. And that's correct, no, na it's a community effort. Huwag niyo i-ask naman kay parish priest lang yung mga pangangalaga at yung security ng simbahan. Magtulungan ang buong parokya, no? So, Father, do you remember there was a time before na yung security talaga ng simbahan na threaten, yung may mga bombings, gano'n. Sa amin we created a ministry na ang talagang tutok nila is security. Ang tinawag nila is a St. Joseph Ministry Yung tawag nila. And then the role of the ministry was to always coordinate with the barangay, with the local police. Yun talaga ang role. So, tapos every time may major event, talaga nakikita niyo yung support ng barangay, yung support ng police. And then the lay, they're very vigilant. Yung lay members ng St. Joseph Ministry, they were very, very vigilant talaga. Talagang, so, nakaraos, like, I remember nung times na yun, we had this, yung doon kami dineclare na Basilica. So, syempre, there were big celebrations and nagkakaroon ng gulo din kung saan-saan. So, talagang rampant yung security and you feel secure as an attendee also. Yung presence nila and the mere fact na nakikipag-meeting sila sa amin, you'll really feel secure also as a parishioner. Yung sistema natin, meron tayong ubas, di ba? Ugnayang barangay at simbahan. Yes. Pero hindi lahat ng lugar ay active yung ubas. No? Yes. Pag minsan, depende rin dun sa nagpapatakbo ng Local government. Tsaka depende rin dun sa nagpapatakbo ng simbahan. Pero yung ugnayan dalawa, lalo sa lokal, sa mga parokya, kung maganda ang ugnayan, maganda yung suportahan. And that's a key dun sa totoong relasyon ng simbahan at ng local government. So, talagang admirable yan. Meanwhile, kailangan din malaman nating mga mananampalataya na we take charge of our sacred space like a church, no? Na alam natin na dambana natin yan, katagpo natin ng Diyos yan. So may mga taong derange. May mga pinanggagaling ng iba't ibang karamdaman o psychological o maaring religious din ang reason na maaring lumampas tanganan. So we really have to protect our very own. You have to be very vigilant. Either may manira o may magnakaw ng mga sacred species o may sakta na sino man. So talagang kailangan din ng attentiveness. So iba na yung proactive planning. Sabi mo sa inyo, talagang may ministry na nakatutok, hindi response. So hindi pag wala na tama na, kundi talagang nakatutok din sapagkat yung seguridad ng life at saka ng properties at yung sanctity napakahalaga sa pagpaplano ng mga churches natin, whatever church that may mean, no, in that And sense. sometimes we really can't control what's going on there. I remember there was a time also sa amin, it was December 15, the day before Misa Aguinaldo Masses, may pinatay na congressman. Buti na lang sa labas. Sa inyo yan. Hindi sa loob. And then imagine ko lang, paano kung sa loob yun nangyari? Hindi sa kaya lang, buti na lang sa labas nangyari. Pero imagine, those things we cannot control Wedding yun, malay ba namin? And then may pinatay na congressman outside, So security pa rin yan. Talaga issue Sabi mo nga, naalala ko nang may time sa yung mataas yung terorismo, I think even up to date, sa pagpumunta ka sa St. Peter's Square sa Roma, ay papasok ka doon sa yung tumutunog na aparatos. yung
yung Pag medyo meron ka i-check yung bags mo, yan, yung anong mga dinadala mo X-ray, pagpasok. opo. For the security of all. Huwag ka na Yes. mag-inarte kasi kapag safe din ng lahat, mas maganda rin ang seremonya. Alam naman natin na laging may threat din, Oo. lalo sa buhay ng Santo Papa o ng sino man. Not even kahit hindi ka naman Santo Papa. So, maganda na rin yung may precaution in that sense. Pero katapos-tapos, talagang inaasa natin sa Diyos to be Opo. honest. No? Kasi talagang Wala ka naman talaga no, security guard yes, na opo. pwedeng mag-check ng lahat ng Opo. may bag o may dala o ito ang laki tricycle also and also a proper response para sa nangyaring ito. Nako po, so at nais nating batiin yung mga nakatutok sa atin na nag-like din. Meron 340 na nag-like dun sa tanong pero wala silang sinagot. Sina Ruth Bahas, si Dizon Pilar, si Christian Noel Dennis Damagan, Mary Jane Gonzaga, Oscar Cueto, si Ruben si Maribel Vacar, Vacaro Balantisayo, si John Emil Rosete, si Alan Manayam. Naku, marami pa kaming Jeannie De Vera, Manuel Castillo. Alam mo ba na nagulat ako na pag umiikot ako, when I was, for example, dito sa Mindoro, nagulat ako na umaabot na nagsasabing na they are watching our GBU. So, maikli pa lang tayo. So, how nice na na marami na rin pala talaga yung nagfa-follow up dito sa GBU. God bless you. At yung gusto ko kayo imbitahan doon sa aking social media account. Yan. Yung Conversations with Father Jerome. Dahil naglabas na rin po ako ng production. 15-minute production. And so, nasa YouTube, nasa Facebook, at nasa TikTok po yung Conversations with Father Jerome. Meron pang mga humabot. May umabot from our Viber, no? So, Sige. mula kay Genesis, I agree po sa naunang commenter na kailangan po talaga na maging community effort ang protekta natin sa simbahan. Hindi lamang po sapat ang pagiging vigilant, nararapat po na sa atin ang gagaling ang pagkukusa sa pangangalagaan ng mga simbahan. Tapos mula kay Mary Grace, it takes a community to take care of our sacred spaces. Need po natin sama-sama magtulungan sa pamamagitan ng kanyang pagmamatsyag. Hindi pag-hesitate sa paninita sa mga taong nangangalaga sa sanctity ng simbahan at umpisahan sa ating mga sarili ang pagkukusa. At mula kay Margaret, I think po talaga sa sarili natin dapat magsimula ang pagprotekta na ating mga simbahan. Nararapat na maging disiplinado tayo sa tuwing pagpasok ng simbahan, hindi magtatapon kung saan-saan at magkusa ng paglilinis ng kalat. Regarding naman po sa pamamatyag, of course, kailangan lakasan ng loob na magsalita pag may nakikita tayong tao na hindi binibigyan respeto ang ating mga simbahan. Tapos may bumabati po sa inyo, Father, si Maria Dulce Orate, si Lina Ho, magandang gabi daw po, si Precious Wisdom, at si Euphoria. Tapos sinabi ho niya, nakakalungkot naman yung ginawa sa mga imahen. Bakit po walang nakapansin? Mahirap po, tricycle yun, biglang pumasok, bigla. Nagulat, frozen ang lahat, sabi ni Father. Natin where we connect to God. So, hindi lang ang kapulisan o ang barangay, lalo tayong mga mananampalataya. Pero sabi mo kanina, hindi lang yung security, kanina nabanggit niya, no? Pati yung linis ng lugar, no? Alam naman natin na it takes also a good character para pangalagaan yung kalinisan ng ating mga simbahan. At sabi ko, huwag niyong iasa lang sa aming mga parish priest, no? Talaga nga, mga ministries at mananampalataya, we take charge on it. At naku, ngayon, napakainit pa, no? So talagang talagang sakripisyo rin sumimba. So talagang kailangan magkatulungan sa pagbabantay sa mga ministries ng ating mga churches at kasama na rin dyan yung talagang pagmamalasakit natin dahil isipin nyo na lang kung wala yung simbahang yan sa yung inyong parokyang pinupuntahan, saan tayo magtitipo? No? Nasa sinihan, nasa pampublikong lugar. Look kung gaano kahalaga yung physical structure na yan to keep our faith and to enlighten
enliven our faith. So talagang, dapat talagang pahalagahan kung anong naipaglilingkod nito sa ating paglago ng ating pananampalataya. Yan, ako. Pero kanina may yung aking sinimbahan, napansin ko, halos hindi kami nagkakantahan sa lugar Saan nga namin. kayo nagsimba kanina? Huwag mo lang sabihin. Huwag ko lang sabihin. Pero sabi ko ba, siguro kailangan talaga ng palaging reminder din, no? Na dahil hindi ako celebrant, so watcher lang ako. Sabi ko, ang dami palang pwede pang iangat rinig mo, pero hindi engaging dahil hindi mo kailangan drowning, pero kailangan nararamdaman mo rin para nakakasabay ka rin, no? Yun So ang talagang kulang minsan talaga. Yun ang kulang kasi some music ministry, some choirs do not know what it takes Alam nyo, naging member ako ng music ministry. Bago kami mag-practice, meron pa kaming maliit na prayer meeting. Yung nag-sharing kami, no? May konting formation But I at don't may blame the training. choir. Opo. On one hand, I rather say educate the faithful Yes. to assert na kailangan kaming kumakanta sapagkat worship namin yan. Pero wala talagang wanting, no? Parang sabi ko, ang layo pa pala. And enticing yan na talaga kung hindi ganun ka-active. Talagang, ngayon, no? I can go to another church and be more enlivened. Kailangan matakot din yung mga pare at mga Pero at least ngayon ina-address na rin ang renewal at formation ng choirs Dati hindi. Talagang punta lang sila ng punta to sing. But now, ina-address na yan ng worship ministries. Pero it takes, again, the whole community Yes na po. tumulong, no? Opo. Tingin ko may mali sa mindset Parang bahala kayong kumanta Yeah, Diba? dapat I think- they're leading us Oo. to sing Pero yun nga, kung ako yung mananampalataya, parang bahala na lang kayo. I should rather be told na hindi, no? But paano mo gagawin yan? It's a matter for to re-educate siguro, no? Singing pa lang yun, one item pa lang yung topic natin, just to sing, no? Yung isa pa ako, yung may aso ako nung Easter. Dalawa. Hindi ako nakapasok sa simbahan. Sabi ko, sino kayang simbahan ang open sa mga may kasama kong aso? Lalo sa ko iiwan, di ba? So, it's a matter. So, sabi ko, meron kayong mga churches, next time topic natin yan. Yeah. Yung mga fur parents na tulad ko. Sinong open? Kasi pinalabas ako ng simbahan O ng Easter. Meron lugar yatang ina-assign na Wala ganon. Sa amin meron. Yeah. So, Pero sana may ganon, no? Hindi everywhere. Yung ganyan. So, I felt na, pinalabas ako. Ngayon, paglabas ko, may batang umiiyak na inilabas din. Sabi ko, pareho na ang dangal ng aso at ng batang umiiyak. That's a critique. Yes. Sabagat yung batang umiiyak, pinalabas, at yung asong pinalabas, sabi ko, pareho ang kanilang dangal. Lumabas ka ng simbahan. Hindi ko sasabihin ko anong church yan. Pero something for us to think over, no? Talaga nga bang inclusive ang simbahang ito? Talaga bang magpapapasok siya? Ngayon, nako po, ang oras po natin 21 minutes, bakay pa sa ikasampu. GBU. God bless you. Kasama si Father Jerome Marquez. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian. Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas, na ako kuan, hapyas, bila-bila. Kumanak, makalakaw naman ko. Totoo sa time na Na-stroke. ka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. Super Radio! Hello, ako si Janeline Barsalote, usa ka HR supervisor o part-time online seller. Kayod gyud kung kinahanglan kay ako man ang breadwinner sa among pamilya. Aron ma-perform na ako akong obligasyon, kinahanglan maayo pirmi akong panglawas. Mao nga ga MX3 capsule ko kauban sa tama nga pagkaon ug exercise. Ang MX3 certified nga naay alpha, beta ug gamma nutrients. Sa MX3, kampante ko nga mahatag nako ang needs sa akong pamilya. MX3, diri ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto ka ba mukaplag sa kamaturan diha sa pag-alagad sa makagagahom sa Israel? Gusto ka ba nga moangkon sa tinuod nga ngalan sa kaluwasan? Paminawa ang programang Balik sa Kamaturan. Ang programang Balik sa Kamaturan madungog nining istasyon matag Domingo alas
8, paingon sa alas 9 sa buntag. Balik sa kamaturan. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5-10 piso! Daming ko premyo! Ang panalo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenada 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cap o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOHF PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. GBU, God bless you. Kasama si Father Jerome Marquez. Ngayon po ay third Sunday of Easter. Ang ating gospel ay Luke chapter 24 verse 35 to 48. Pakinggan natin ang unang pagninilay mula sa social media account ng Conversations with Father Jerome. Pasok po. Mga saksi ni Kristo. Guys, may kukwento ako sa inyo. Andito po ako sa St. Joseph Chapel, dito sa Barangay Bidalmundo, Mansalay Oriental, Mindoro. At kasama ko ngayon ang mga nagwagwapuan at mas naggagandahang St. Joseph Choir Ministry. Palakpak naman kayo dyan. Alam niyo, para sa akin, ang choir na ito ay mga saksi mismo ni Kristo. Witnesses of Christ. Alam niyo, ngayong ikatlong linggo ng Easter, ang ating gospel, galing sa Luke chapter 24, verse 35 to 48, kung saan ang mga duwag at takot na disipulo ni Kristo, si Jesus mismo ang bumisita sa kanila at binati sila ng kapayapaan. And such a transformative power of the resurrection. Binago ang kanilang pangamba upang magkaroon ng pagtitiwala kay Kristong muling nabuhay at sa kanilang sarili. Kaya sabi ni Jesus, nasaksihan nyo ang aking passion, ang aking death, at ngayon ang kanilang resurrection. Sila mismo ang gagawin ni Jesus na mga witnesses, saksi ni Kristo. Sa akin ngayon, sino ang mga saksi ni Kristo? Kayong mga aktibo na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal, nagsaserve sa church, mga walang bayad ang mga ito, nagpa-practice, nag-give up na kanilang time, may trabaho sa pamilya, sa eskwela, pero they spare a time to witness that God is worth to be proclaimed by their singing. Thank you, St. Joseph Choir. Continue being witnesses of Christ in the world. Manalangin tayo. Lord Jesus, salamat sa iyong muling pagkabuhay na nagbigay sa amin ng lalong katatagan na hindi ka patay. Buhay kang kumikilos sa buhay ng bawat isa. And so we are here to witness your love and your living, sharing life with us. Paki-like, paki-share po ang ating account na Conversations with Father Jerome. Tandaan po ninyo, all is grace. So be a blessing. GBU, God bless you. Ayan, maraming salamat doon sa first reflection na yan. Ditas, ikaw naman na magdugtong. Opo. Yung sa Easter readings natin mostly kasi si Jesus reveals His resurrected self sa disciples. Tapos, in the readings for today, meron nung nag-strike sa akin, 2 short points lang. No? Yung isa, He reveals Himself through the Word and through the breaking of the bread. So, kung makikita natin, di ba, araw-araw sa misa, pag tayo nagsisimba, ayun, no, rini-reveal ni Jesus yung sarili nila sa atin through the Word and through the breaking of the bread. Yun yung formula kanina eh. Tapos at the same time, na isa pa nag-strike sa akin yung gusto niyang kumain, yung humingi siya pagkain. It was so ordinary, no? He revealed himself by saying, eto, ako resurrected ako, gusto ko kumain, something like that, no? And so he revealed himself to his disciples in a very ordinary way. Tayo yun siguro in our ordinary selves, we can make Jesus real to others, no? By our kindness, our compassion, our ganyan, no? Although hindi naman, like Saint Teresa of Calcutta said, no? Not
everybody among us is destined to do great things, no? But if we do these small, kind, compassionate things with love, then we bring Jesus as real to these people that we serve. Yun po. Nako, thank you for making it real this night. Ayaw nga, God reveals Himself to us and even in the ordinary things. Nako, congratulations po sa National Convention on Vocation Directors na gaganapin ngayong April 22 to 26, no, 28. So we're announcing it sa lahat ng vocation directors at sa darating po na i-host ng Imus Diocese ang first National Vocation Festival sa Rogationist College April 27 Very sa active sila. po ngayon ang mga vocation campaigns. Yan. Meron din po sa UST on Thursday. It's Talaga, open to all, pero it's a vocation ministry campaign yun. At congratulations pala sa 60th anniversary ng St. Jude Catholic School at sa 100th anniversary ng Catholic Trade Manila. Wow. If you want your religious articles, books, and anything Catholic Trade Manila po in any shop. Samahan nyo na kami sa huling panalangin para sa gabing ito at kasama ang inyong mga intensyon ay tinataas sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, napakabunga ng gabing ito. Napakabunga sapagkat kumilos ang iyong pagmamahal at ang iyong pangunawa. Narinig namin ang nangyaring paglapastangan sa San Labrador Parish sa Occidental, sa Negros Occidental, at narinig namin ang kilos at tugon ng pamayanan upang bumangon, hindi galit kundi mahabang pangunawa, hindi upang manisi kundi upang lalo pang magkatulungang ibangon ng simbahang kanilang bahay dalanginan, ang simbahang siyang daluyan ng pagmamahal at ng pangunawa at ng iyong salita. Patnubayan mong bawat isa sa amin na may pinagdaraanan, Panginoon. Naway makabangon din kami tulad ng pagbangon ng mga taga San Isidro Labrador Parish. Hilumin mo ano mga sugat na meron kami at may mga pinagdaraan ng mga sakit at problema. Ipadama mo, Lord, ang iyong pagpapala sapagkat ikaw ang presensyang aming hinahangad. Basbasan mo ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Susunod po sa amin ang pop playlist, si Pop Eric sa kanyang playlist, at meron din pong Rosary Time at 10 o'clock. Ito po si Father Jerome Marquez, SVD. Ako po si Tita Ditas, Africa. At mga ka-GBU, tandaan natin, all is great, so be a blessing. GBU, God bless you. GBU, God bless you. Kasama si Father Jerome Marquez. Nagpaminaw kamo sa DYWS Super Radio Cebu, usa sa mga istasyon sa GMA Network Incorporated, ang inyong kasaligan sa natad sa news and public affairs, komentaryo ug public service. Walang hinihilingan, walang inurungan, kami ang Super Radio. Ang balita!